Itago niyo na lang po ko sa pangalang Yukito. Silent listener po ninyo at ngayon ay magbabahagi ng sarili kong kwento. Ito po ay naganap sa aming lumang bahay. Ang dati naming tinirhan na nasa loob ng isang compound at sa maniwala man kayo sa hindi. Ang pagitan lamang po namin sa isa pang apartment ay pader. Itong apartment na binabanggit ko, Sir Red, ay hindi po yung pangtao, kundi apartment na libingan. Opo, katabi po ng dati naming bahay ay isang sementeryo. Bata pa lamang po ako ay palagi na po ito yung nagiging panakot sa akin ng aking tiyuhin. Sabi niya lagi na kapag umuulan, maririnig ko daw ang mga katok sa pader namin na para bang gusto akong pasukin ng mga nakatira sa apartment dahil nababasa daw sila. Hanggang sa ako nga po ay mag-elementarya at dito ko na mas naranasan ang lahat ng katatakutan. Ang setup po kasi nung lumang bahay o yung dating bahay namin na iyon ay kung magmumula ka sa kwarto ay meron lamang maliit na hallway na siya rin pong magdurugtong sa banyo, sala at kusina. Dahil po laging nasa trabaho ang aking tatay, habang ang tiyuhin ko naman po ay tuwing weekends lamang umuuwi, literal na ako lamang po ang madalas na maiwang mag-isa sa bahay. Sa kwarto po namin doon ako madalas gumawa ng assignments. Kung minsan ay nagdo-drawing o kaya ay naglalaro. So since nakaharap po ako sa pinto, kahit po nakatungo sa aking notebook, talagang tila pasadya na nagpapapansin yung mga shadow person sa aming lugar. Kitang-kita ko po siya talaga ng malinaw sa peripheral vision ko. As in dumadaan-daan sa hallway. Para siyang galing sa banyo tapos diretso sa kusina. Doon ngay makaririnig pa ako ng kalabog o ingay ng kahit anong kubyerto sa kusina namin tapos babalik po ulit yung shadow person sa banyo. Hindi lamang po 3 o 4 na beses nangyari iyon kundi talagang ilang beses na at hindi ko na ito mabibilang pa sa daliri ko sa paa at kamay. Dahil doon ay na-immune ako, hindi ko na lang siya pinapansin. Nung minsan nakasama ko naman yung tiyuhin ko, nadinig po naming pareho yung ingay na ginagawa ng shadow person sa kusina. Ang sabi na lang po ng tiyuhin ko, "Oh, nandyan na naman yung bisita natin. Nagagalit na naman at nagdadabog sa kusina." Napansin ko din po na nangyayari ang lahat ng ito lalo kapag may bagong lipat o bagong libing. Dinadaan na lamang po namin sa biro ng tiyuhin ko ang lahat lalo kapag meron kaming bagong lipat sa kabilang apartment. Sabi na lang niya, may naligaw na naman. Hinahanap yata nila yung daan palabas eh. Ewan ko ba kung bakit dito nila paboritong dumaan. At nagkakangitian na lang kami ng tiyuhin ko pagkatapos. Sindak. Hello Sir Red, isa po ako sa mga avid listeners ninyo. Gaya po ng iba, meron din po akong karanasan na gustong i-share. Una nga po dito ay nung first year high school ako, way back 1998. Nagkayayaan lamang po kaming mag-CR ng mga kaklase kong babae. Nasa corridor na po kami noon at napadaan kami sa mga bakanteng room doon sa mismong floor na iyon.
Usually, kapag may mga bakanteng room po kasi sa aming school noon, ay nagsisilbing tambakan na po ng mga luma at sira-sirang desk. So dahil sa pag-iingay namin at paghaharutan namin ng mga klase ko, napalingon tuloy ako sa isang vacant room sa hindi ko mawaring dahilan. Until may napansin po ako na something white pero hindi ko naman ito masasabing kurtina dahil nagmo-move po siya sa loob ng vacant room. Buong buo yung imahe niya hanggang sa nilapitan ko ito at makumpirma na white lady pala iyon. Bigla din pong natahimik ang mga kasama ko nung araw na iyon. Hindi na po kami nagtanungan pa ng mga kaklase ko. Inassume ko talaga na nakita din nila yung nakita ko kaya talagang biglang bumalot sa amin ang katahimikan. Kapag nagbibiruan nga kami patungkol sa karanasan naming ito, dinedescribe namin yung biglang tahimik namin na merong dumaang anghel. Hanggang sa dumating po yung gabi nung mismong araw na iyon, inapoy po ako ng lagnat. Yung mga kaklase ko nga din po pala na natahimik at kasama ko kahapon ay hindi rin po nakapasok kinabukasan. Doon ngay inamin ko sa nanay ko yung nakita ko at sinabi niya nakatitiyak siya na ako ay nabati. Ang ikalawang kwento ko naman po ay nangyari December 2016. Namatay po yung lola ng asawa ko. Bali bedridden na po iyon gawa ng nagkasakit siya. Kahit anong lunas ay tila wala na po talagang epekto. Nung time daw po na nag-aagaw buhay na siya, pinatawag na kami nung pinsan niya para magtipon-tipon. Hanggang sa pahina na po ng pahina yung kanyang paghinga. Hanggang sa maalala naming magpinsan natanggalin yung hikaw ni lola. Yung hikaw po na iyon, Sir Red, ay sinubong or yung sinaunang hikaw ng mga matatanda. Nung buhay pa po si lola, palagi pong bukang bibig niya sa biruan namin ay kung kanino daw po niya ipapasa o ipapamana ang naturang hikaw. Subalit bigla naman po niyang binabawi at tila patampo niyang sinasagot na wala daw siyang pagbibigyan sa amin. Ang mainam, ibalot na lamang daw po siya sa banig at ipaanod sa ilog kasama yung hikaw na yun. Nag-flashback lang sa aming magpipinsan ang laging sinasabi na iyon ni lola nung namatay na siya. So una, yung pinakamatanda sa mga apo ni lola ang siyang nag-alis ng hikaw, subalit nahihirapan daw siya. So ang ginawa namin, paisa-isa po kami na mag-aalis ng hikaw. Yung asawa ko, maging yung mga anak ko at yung mga pinsan nila ay nagkasundo po talaga na mag-aalis nung hikaw ni lola. Pero nagtataka kami dahil talagang ayaw pong matanggal yung lock. Hindi namin alam kung sa sobrang higpit pero parang ayaw ipaalis ni lola. Dumating na nga po sa punto na kinakausap na po namin si lola. Nasabi ko, ang higpit naman po nung hikaw, ayaw niyo po bang alisin? So sumuko na po ang lahat dahil talagang wala po ni isa sa amin ang nakatanggal. Nung umaga, nung kinuha na po siya ng punerarya, nalaman na lang namin na sabi ng ate pinsan namin na ang bilis lamang daw natanggal yung hikaw ni lola nung siya ay eembalsamuhin na. Doon po talaga namin na-realize, Sir Red, na may laman talaga ang kanyang biro-biro lamang noon. Masasabi nga talaga na hanggang sa kanyang pinakahuling sandali na kasama namin ang kanyang katawan ay pinanindigan po niya na wala sa amin ang magmamana ng naturang hikaw.
ninyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.